of my heart, every song that I sing, every prayer that I pray, every offering I bring, with every thought that I have, every word that I say, be glorified. Yeah, yeah. From the start of each day till the end of the night, let me bring praise, let me bring light. Lord, I offer my life as a sacrifice, be glorified. Yeah, yeah. Well, this is my prayer, it's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. With every breath that I take, in everything that I do, let me lift up your name and bring honor to you. Let the words of my mouth only speak true, be glorified. Yeah, yeah. Well, this is my prayer, it's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. Wait. Hey, Tommy. Well, this is my prayer, it's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. With every beat of my heart, every song that I sing, every prayer that I pray, every offering I bring, with every thought that I have, every word that I say, be glorified. Oh yes, be glorified. Oh yeah, be glorified. That's my prayer, be glorified. In everything I say, everything
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay unang linggo ng Oktubre sa panahon ng pandemya. So kayo po ay wini-welcome bawat isa sa inyo na naririto po at nanonood ng ating Church at Home Worship Service. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang ang verse na ito na kanina pa po ay aking pinaglilimi-limian. Matatagpuan mo ito sa Galatians 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So, kahit na pandemya po ito, huwag po nating sukuan, bagamat mahirap po ang panahon, tayo po ay patuloy na maging resilient, tayo po ay maging matibay, matatag, alam po natin na ang Diyos, handang malalay, handang magbigay ng kalakasan sa atin, anumang pong pinagdadaanan natin. So, ngayon po, tayo po ay manalangin upang gabayan ang buong service ng araw na ito. Tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Ama, mapagpala sa lahat, tunay kang mabuti, Panginoong Diyos. There's no other God like you. Lord, sa hapon po ito, muli po kaming magbubuni, muli po kami magpapasalamat, Panginoon. Muli po kaming sasamba sa iyo, Lord God, sa Espiritu at katotohanan. Ngunit bago po kami lumapit, Lord God, sa iyong trono ng awa at biyaya, Panginoon Diyos. Dalangin po ko po, Panginoon Diyos, na kaming lahat na nakatune, Panginoon Diyos, sa video na ito, sa Word Church at Home Worship Service na ito. Lord, pakalinisin mo kami, Lord God. Saliksikin po mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, mga nagawa namin na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon Diyos. Kami po ay patuloy na nagpapalinis, Panginoon Diyos. Linisin mo po kami na yung manang dugo, O God, o marapat na kami sumamba at magpatuloy sa iyo sa hapon ito, Panginoon Diyos. Salamat po na lagi pong nakalaan, Panginoon Diyos, ang iyong pagpapatawad, Panginoon Diyos, sa amin, Lord, na patuloy na lumalapit sa iyo at naninipluhod, Panginoon Diyos, upang kami, Lord, ay patuloy na luminis maging katulad ng aming Panginoon Jesus. Lord, sa araw pong ito, Lord God, dalangin ko po ang lahat ng gagamitin mong vessel, O God, upang mapagtagumpayan po namin ang isa pang linggo ng panambahan sa iyo. Dalangin ko po ang mga kakanta, aawit, ang mga mag-exhort, Panginoon Diyos. Higit sa lahat, ang Pastora LB na siyang gagamitin mo, Panginoon Diyos, upang maghayag ng iyong salita sa hapon. Dalangin ko, Panginoon Diyos, kanyang buhay, nawa patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, mabuting kalusugan, O God, sampu ng kanyang mga pamilya at mahal sa buhay, Panginoon Diyos. Dalangin ko ang ministeryong pinagkaloob mo sa kanya, Lord God. Dalhin mo po siya, Lord God, sa pinakamataas na antas ng paglilingkod sa iyo, O God. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang aming Bishop, Chito Sanchez, at ang mga bahay ni Pastor Rachel, O God. Sila po na siyang nangunguna sa Iglesia ng ROG, Lord God. Pagpalain mo silang tunay, O God. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na ipagkaloob mo sa kanila ang vision mo para sa Iglesia nito. At nawa po matupad nila na naayon sa iyong kalooban, Lord, ang mandatong ipinagkaloob mo sa kanila. I-provide mo po ang lahat ng kakailanganin nilang resources, O God. Upang, Lord, makasunod po sila sa inyo. Dalangin po namin, Lord God, na ibayo pang breakthroughs, O God, ang ipagkaloob mo sa kanila upang, Lord, maging kagamit-gamit po ang iglesia nito para sa lalong ikalalawak ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon Diyos, ang bawat pamilya na nananambahan, Panginoon Diyos, dito po sa iglesia nito. Ang bawat pamilyang inire-represent, Lord God, ng bawat isang pamilya ay iyo pong lingapin, Panginoon Diyos. Dalangin ko po na sinaman, Panginoon Diyos, ay yung proteksyonan, bigyan ng lahat ng pag-adya, Lord God, sa lahat ng masama na dulot na epekto ng pandemya ito, Lord God. Huwag mo silang pagkulangin, O God. Higit sa lahat, Lord God, bigyan mo sila ng patuloy na kalakasan, indigit sa pisikal, spiritual, Panginoon Diyos. Upang lalo silang lumalim, lumago, Panginoon Diyos, sa pananampalataya at paghihintay, Panginoon Diyos, sa iyong pagbabalik. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na ang lahat po ng workers ay magbalik nawa sa nalalapit
na mga araw, Panginoong Diyos, upang lahat po ay magkaroon na po ng sama-samang pagdalangin, sama-samang pagsamba, Panginoong Diyos, sa aming pong iglesia. Dalangin ko po, God, na ikaw na po ang mag-alis, Panginoong Diyos, ng epekto ng virus nito. Alam ko po, Panginoong Diyos, na malulugod ka po, Panginoong Diyos, sa aming mga panalangin. Lord, itulot mo nawa na nasa nalalapit na panahon po, God. Magkapiling na po kami ng aming mga kapatid sa iisang sambahan, iisang worship service, God, kung saan magkakadaupang palad na po kami, Panginoong Diyos. Lord, salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakaroon mo sa aming lahat. Kailanman, Panginoong Diyos, hindi mo kami pinabayaan at hindi ka nagkulang sa amin. Lord, salamat po. Sa araw na ito, patuloy ka namin itataas, Lord God. Ikaw lamang po ang mapurihan, ikaw lamang po ang mayangat, Lord, sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Hallelujah! God is good. All the time! All the time. God is good! God is good. All the time. Your song of praise
always make a way for you. He has the key for all your problems. He is the light for all your shadows. He is the relief for all, every sorrow. And a plan for every future. So let's hold on to the promises of God that He will always find a way for us. Samahan natin si Heart sa
offer up to you all that we have, all that we are, and all that we could be, O God. May your Holy Spirit continually fill us every new day, Lord God. We offer up to you our lives, O God. May it be a pleasing aroma in your sight. For how we worship you, how we love you, Lord. Let this song, Lord God, be a song of adoration, worship, of thanksgiving to you, our Almighty Father, our majestic God, our all in all, the great I am, the living Word. You are Jehovah, the good Father. No one else before you, Lord God. No one else besides you, Lord. Our Lord, our banner, our strength. Be to you all the glory, all the praise, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Clap of praise. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah to the living God. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa buhay po ng Fernandez family na siya pong nanguna sa ating praise and worship ngayong hapon. Mga kapatid, ngayon po ay dadako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon na sa hapong ito ay pinamagatan po nating Life in Christ is striving, not just surviving. Ang buhay po sa Panginoong Jesus, ang buhay kay Kristo ay may paglago at hindi basta pinananatili lamang. Ang ating pong verse ay nasa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa New International Version po. Sa Tagalog po mga kapatid, dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Hallelujah! Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng banal niyang salita. Tayo po ay yumukot manalangin. Heavenly Father, we praise you, we honor you, and we glorify your mighty name. Salamat po sa hapong ito. Salamat po sa buhay ng bawat isang nakikiisa sa gawain ito, Panginoon. Dalangin po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang manguna, maghari at magturo sa bawat isa. God, ina-acknowledge po namin ang holy presence ng Holy Spirit sa aming kalagitnaan. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Receiving Christ as Lord of your life is the beginning of life with Christ. Ang pagtanggap mo sa Panginoong Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas, yan ay panimula ng iyong buhay kay Kristo. Buhay na kasama mo si Kristo. Kung dati namumuhay kang wala kang kinikilalang Panginoon, wala kang kinikilalang tagapanguna o tagapagligtas. Ngayon po, ang buhay mo, dahil na kay Kristo ka na, ay meron na pong direksyon, meron na pong gabay, at higit sa lahat, meron ng purpose. Life in Christ is striving, not just surviving. Meaning, in Christ, your life must growing, flourishing, and evolving, not just existing. Ang buhay mo kay Kristo, kailangan may paglago. Ikaw ay nagsisikap na siya ay mag-flourish, sumigla, mag-evolve, umikot, gumalaw, maging aktibo, at hindi nag-i-exist lamang ang iyong buhay kay Kristo. Ang buhay sa Panginoon ay merong mga dapat ginagawa ang anak ng Diyos para siya'y lumago, para siya'y lumawak, at para lumaki, at magkaroon ng pagbabago ang kanyang pananampalataya. Not just surviving. Ano pong ibig sabihin po nun? Huwag lang pong masabi na Christian ako.
follower ako ni Jesus. Mananampalataya ako. Sabi nga po ng ibang mga speaker ng Word of God, ikaw ba'y Kristiyano sa puso or Kristiyano lamang sa nguso? Ano po ibig sabihin nun? Kristiyano ka pala lamang ba sa bibig, na binibigkas na yung labi? O Kristiyano ka sa puso mo, na tinanggap mo talaga si Kristo bilang Panginoon mo at ikaw ay sumusunod sa Kanya? Bigay ko pong halimbawa sa inyo, ikaw ay nagtayo ng isang business. Pag tinayo mo po ang iyong negosyo, hindi ka papayag na ang business mong ito ay basta lamang itinayo, na hindi po siya lumalago, hindi siya umaasenso, at di siya gumagalaw. Di po ba, sa business po, gumagawa tayo ng kaparaanan para po ang negosyo natin mag-click, para ang negosyo po natin lumaki, para ang negosyo po natin ay mag-earn ng income. Yan po ang ating mga kalakaran ng mga negosyante. Kapag po tayo ay namumuhay bilang Kristiyano, dapat po meron tayong mga ginagawa. Buhat nang tanggapin natin si Kristo Jesus sa ating buhay bilang Lord and Savior ng ating buhay, balik tanawin po natin. Kailan mo pa ba tinanggap si Jesus Christ? 1 year ago, 2 years ago, 10 years ago, 30 years ago, 20 years ago? May nabago ba? May paglago bang naganap? May pagbabago bang nangyari sa buhay mo? So, ngayon pong hapon, yan po ang ibibigay na mensahe sa atin ng ating Panginoon upang ma-realize po natin. Yung buhay po ba natin sa Panginoon ay thriving or flourishing or just surviving or nag-i-exist lamang po siya. We must continue to follow Christ. Ang sabi po ng ating scripture, ipagpatuloy daw po natin ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus by being rooted, built up, and strengthened in the faith. Kailangan nating magpatuloy sa pagsunod kay Kristo sa pamagitan ng pagpapakalalim, rooted, pagbubuo, at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Just as plants draw nourishment from the soil through the roots, so we draw our life-giving strength from our Christ. Katulad daw po ng halaman na kumukuha po ng lakas sa lupa sa pamagitan ng kanyang ugat, tayo daw po ay kailangan kumuha ang ating buhay sa nagbibigay lakas sa atin, sa ating pong Panginoon. Wala po tayong ibang kukunan ng lakas, kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus Christ, our Lord and Savior, wants to guide us and help us with our daily concerns and problems. He wants to lead us to the path of life with full of joy and eternal pleasures. Psalm 16:11, sinasabi po dito, "You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, at sa piling niyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. So mga kapatid, yan po ang very number one at napaka-malaking dahilan kung bakit po kailangan natin mamuhay ng may paglago. Dahil po sa Panginoong Jesus, siya po ang nagtuturo sa atin ng landas patungo sa buhay na punong-puno ng kasiyahan. At sa piling po niya, doon lamang natin matatagpuan ang kaligayahan pong walang hanggan. Eternal pleasures, pang walang hanggang kaligayahan. Ibig sabihin po, umalis man tayo sa mundo, lisanin man natin ang katawan nating nasisira, ay mayroon pa rin po tayong kasiyahang pang walang hanggan. So yan po ang reason, kaya kailangan po nating magpakalalim. Kailangan nating lumago sa buhay pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. We can live a thriving life for Christ by number one, committing our life and submitting our will to Him. I-commit natin ang buhay natin sa Diyos at isuko natin ang ating kalooban sa Kanya. Romans 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog. Handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Yan pong sinasabing commit. Commit our lives to God and submit our will to Him. Ibigay po natin daw ang ating buhay sa Diyos bilang isang buhay na handog. Banal at kalugod-lugod. Yan daw po ang tamang pagsamba.
tinanggap mo na siya bilang Lord and Savior mo, ipagkaloob mo na ng buong buo, i-commit mo na ng buong buo ang buhay mo sa Kanya. Ibig sabihin po noon, sa next verse, huwag ninyo nang tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Sa pamamagitan ng hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ano pong ibig sabihin? Kapag nag-commit tayo kay Lord, isinabmit natin ang kalooban natin sa kalooban niya, hayaan na po nating baguhin po tayo ng Diyos. Ang Diyos po nakahandang baguhin tayo. Ang pagbabago po ng Diyos na ginagawa sa atin ay ating isip. Alam po ng Diyos kung ano po ang tama. Alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos na makabubuti sa atin, kung ano yung ganap at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya ang nais po ng Panginoon, i-commit natin ng buong buo. Wala po tayong maiiwan na tayo po ay kikilos, gagalaw sa pansarili nating kaalaman. Ipagkaloob po natin ang buo sa Panginoon sapagkat itutuwid niya tayo, itatama niya tayo, at ang ating sarili ibigay natin, i-offer natin sa Panginoon bilang buhay na handog, buhay na gandog, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yan daw po ang tunay na pagsamba sa Panginoon, na wala po tayong restrictions na ito lang ang i-offer ko kay Lord. Ito lang ang ipaubaya ko sa Panginoon. Pero itong bagay na to, ako ang masusunod. Hindi po ganon ang pagkukumit at pagsasubmit ng kalooban natin sa kalooban ng Panginoon. Kailangan po lahat, buo, yung buhay natin, i-offer natin kay Lord. Isang buhay na offering na ito po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi po magiging kalugod-lugod ang buhay natin kung tayo po ang magkokontrol. Ang Diyos po ang magbabago ng buhay natin. Ang sabi po sa verse 2, chapter 12, verse 2, wag na daw pong makitularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Kasi po, minsan, kahit po tayo believer na ni Christ, kiniklaim natin na Kristiyano na po tayo, in-accept na natin si Jesus Christ as Lord and Savior ng ating buhay, tinutularan pa rin po natin. Kung ano po yung galaw ng mundo, yun din ang galaw natin. Kasi po hindi natin pinaubaya ng buong buo ang buhay natin sa Panginoon. Siguro po sa mga oras na ito, kung magkakaroon po tayo ng renewing of mind, magkaroon po tayo ng bagong kaisipan na, Lord, this time I offer to you completely my whole life, my whole being, Panginoon. Kayo na po ang masunod. Kasi po sinubukan ko na, Lord, na ang kalooban ko, ang kagustuhan ko, ang kaalaman ko, ang gawin ko sa buhay ko, pero hindi po ako nagtatagumpay. Wala rin po akong kapayapaan, Panginoon. Kaya this time, kayo na po, O Diyos, ino-offer ko na po as living sacrifice, Panginoon, ang buhay ko sa iyo. Yan, dahil gusto po kitang sambahin ng tunay. Amen po ba, mga kapatid? Huwag na daw po tayo makiayon sa takbo ng mundo. Huwag na po tayo sumabay kung ano po yung sayaw o galaw ng mundo dahil tayo po ay follower na or believer na po ni Christ. Sabi po dito, ibigay natin sa Diyos ang ating mga sarili. Commit our lives to God. Offer our bodies as living sacrifice. Handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tunay na pagsamba. Inuulit ko po yan, mga kapatid, para po yan ay magrema, manatili sa ating mga puso. Mamuhay tayo na binibigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Lagi po kasi ang nasa isip natin, malugod ang tao. Takot na takot po tayo na ang tao po ay sasama ang loob sa atin. Nalulungkot po tayo kapag hindi natin nabibigyang kaluguran ang kapwa natin. Pero ang Diyos, siya po ang dapat i-please natin. Siya po ang dapat bigyan natin ng kaluguran. Malulugod po siya kung hindi na po tayo makikiayon sa takbo ng mundo. Pag kinumit mo na ang buhay mo sa Diyos, hayaan mo na ang Diyos ang manguna sa buhay mo. Hayaan mo na ang Diyos ang magbago ng buhay mo. Magbago ng buhay mo sa pamamagitan ng pagbabago ng isip mo. Hindi na isip mo, isip ko, ang gusto nating masusunod kapag in-offer na natin ang buhay natin sa Diyos, kundi ang kalooban na po ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang mabuti, kung ano ang ganap sa ating lahat. Submit your will to God at makakaranas po tayo ng paglago. Amen. Amen po. Hallelujah. Pangalawa po, seeking to learn from Him, His life, and His teachings. Hanapin daw po natin o mag-seek po tayo upang makilala natin siya,
yung buhay niya at yung mga katuruan po niya. Colossians chapter 3 verse 16. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Hallelujah! Itanim daw po nating mabuti sa puso natin ang mga aral ni Kristo. Amen po. Ano po ba yung mga aral? Yung naririnig po nating mga message ni Lord every Sunday. Yung nababasa po nating Word of God sa ating mga Bible. At sabi po, magpaalalahanan na daw po tayo. Paalalahanan natin ang mga kapwa natin, Kristiyano, mga kapatid natin sa Panginoon. Kung nakikita po natin ng hihina, nangailangan ng liwanag ng gabay, paalalahanan po natin sila. At higit sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon. Umawit tayo ng mga awiting salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual. So, ibig sabihin, napakalaga po nung nag-worship tayo kay Lord. Amen? Minsan, hingi po tayo ng hingi sa Panginoon. Meron pong pagkakataon na ang gusto ng Diyos, i-worship lang natin siya. Awitan lamang natin siya ng awit na galing sa puso natin, ng awit na may pasasalamat. Yan po ang nais ng Panginoon dahil alam naman po niya kung ano ang kalagayan natin at ano po ang gusto natin para po tayo magkaroon ng maayos na pamumuhay. Tuklasin natin sa pamagitan ng pag-aaral patungkol kay Kristo ang kanyang buhay at ang kanyang mga katuruan. Lalago ang ating mga pananampalataya at pagkilala sa Diyos kung aaralin po natin at babasahin at itatanim po sa ating mga isipan at sa ating puso ang kanyang mga turo at ang kanyang mga salita. At higit po sa lahat mga kapatid, isa pamuhay po natin. Baliwala po ang mga naririnig nating salita ng Diyos. Ito pong mga oras na ito. Kung ang mga salita ng Diyos na binabanggit ng aking labi na galing po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay pakikinggan lamang po natin at hindi po natin isa sa puso at hindi natin isa sa pamuhay, lahat po ito ay walang kabuluhan. Sayang lang po ang salita ng Diyos na ibinababa sa atin every Sunday, every Wednesday, every day nagbabasa po tayo ng Word of God. Kung hindi po ito magtitibo sa puso natin, baliwala at kung hindi po natin ito isa sa pamuhay mga kapatid. Sabi po, meditate the Word of God day and night. Ano po ibig sabihin ng meditate? Hindi mo lang siya babasahin. Ititibo mo siya sa isipan at puso mo at higit sa lahat, i-apply mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Amen po ba mga kapatid? Sana po ang mga salita ng Diyos na paulit-ulit po naririnig natin every Sunday. Sana po ito po ay tumatanim, brothers and sisters, mga kapatid, mga anak sa Panginoon. Nawa, itinatanim po natin ito sa ating mga puso, sa ating mga isipan, itinuturo po natin ito at pinapaalala natin sa ating mga kapatiran, sa ating mga mahal sa buhay, at higit sa lahat po tayo mismo, ina-apply po natin at hindi po nababaliwala ang mga inaaral natin ng mga salita ng Diyos at mga katuruan patungkol po sa buhay ng ating Panginoon na gusto po nating tularan at gusto po nating sundan. Hallelujah! Jeremiah 29:13, ang sabi po dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." New International Version po ito. Pag daw po hinanap natin siya, matatagpuan natin siya, ang ating Panginoon, kung hahanapin natin siya ng buong puso. Sa ating pong Net Bible, ito naman po ang interpretation. "When you seek me in prayer and worship, you will find me available to you if you seek me with all your heart and soul." Kapag daw po hinanap natin siya sa pamagitan ng panalangin at pagsamba, matatagpuan natin siya at available po siya. Lagi pong available ang ating Panginoon kung siya'y hahanapin natin ng buong isip, buong puso at buong kaluluwa natin. Amen po ba? Napakahalaga po ang pananalangin, araw-araw, ang pagsasaliksik ng katwiran at katotohanan ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang banal na salita. Sa unang Kronika po, 28 verse 9, ito po ang sabi, pakinggan po natin mabuti. "At ikaw, Solomon," ang nagsasalita po nito ay si Haring David na ama ni Solomon. "At ikaw, Solomon na anak ko,
Kilalanin mo at paglingkuran ang Diyos na iyong Ama, ang Diyos ng iyong Ama, ng buong puso mo at isip. Dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan ka niya, pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil ka niya magpakailanman. Di po ba napakasakit nun? Na tayo po itatakwil ng Panginoon magpakailanman kung tayo itatalikod sa Kanya. Kaya po napakahalaga ang mensahe ng Diyos ngayong hapon na kailangan po bilang mananampalataya, meron po tayong ginagawa sa ating paglago, sa ating paglalim, sa ating pagkilala, sa ating Panginoong Hesus. Huwag po tayong masiyahan na tayo po nananatili lamang kung ano tayo na maging Christian tayo nung tanggapin natin si Jesus Christ 10 years ago, 5 years ago, 2 years ago nang wala pong nangyayaring pagbabago sa ating buhay. Yun po si Haring David, yan po ang sinabi niya sa kanyang anak na si Solomon. Kilalanin mo anak at paglingkuran mo ang Diyos ng iyong Ama. At kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil ka niya magpakailanman. Brothers and sisters, ang mensahe po ng Diyos ngayong hapon, ibinababa sa iyong lingkod. Ang sinasabi po ng Panginoon, magbigay ka, magbigay ako, magbigay ka, magbigay tayong lahat ng oras para sa Diyos. Ang tunay pong kumilala, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas, meron po siyang balancing buhay. Balance our life. God, family, career, business, education ang susunod. Hindi po pwede mga kapatid na puro trabaho, puro aral, puro pansariling layaw, puro pansariling kagustuhan. At kung kailan lamang po tayo mayroong problema, at kung kailan lamang po tayo gipit na gipit, at napasok na po sa gulo ang ating buhay, at saka po tayo makakaalala, nadudulog at lalapit po sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos at siya'y mahabagin. Siya'y punong-puno ng grasya. Dahil po ang tao kahit po ilang beses makalimot sa Kanya, ang tao kahit ilang beses mabigo ang Panginoon sa Kanya, ang Diyos po hindi nagbabago. Kung magmahal po ang ating Panginoon, unconditionally, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kahit po tayo tumalikod, kung magsisisi lamang po tayo, at magpapakababang loob sa ating Panginoon, bukas po ang dalawang kamay ng Diyos, tayo po'y tatanggapin niya. Kaya, huwag po nating bigyan ng oras ang Diyos kapag tayo po ay punong-puno na ng problema. Kahit po maayos ang ating buhay, sikapin po natin na ang buhay natin sa Panginoon ay lumalago at lumalalim. Kailangan po makilala nating lubos ang Diyos na ating sinasamba at Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Uulitin ko po, hindi po pwede mga anak na estudyante, mga kabataan, hindi po pwede ang nabubuhay tayo na puro aral, puro gadgets, puro play ng games sa gadgets, puro gusto natin, hindi po tayo nagbibigay ng oras sa Diyos, na nagbibigay buhay, nagbibigay hininga, nagbibigay ng mga pangailangan natin. Ang Diyos po ang source ng lahat ng blessing. Ang Diyos po natin ang source ng lahat ng pagpapala. Wala po tayong pangailangan at wala po tayong mayroon ngayon na hindi po galing sa Kanya. Kaya mamuhay po tayo na may balancing pamumuhay. Kailangan po natin yung magbigay ng oras. Hindi po oras na tira. Hindi po tira-tirang oras ang ibibigay natin sa Panginoon. Talaga pong mag-uukol tayo ng best time natin para kay Lord. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Yan po ang pamumuhay ng may paglago sa Panginoon. Pangatlo po, recognizing the Holy Spirit's power in us. Kailangan po nire-recognize natin, kinikilala natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa ating lahat. Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit come on you, and you will be my witness in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.
Matatanggap daw po natin ang kapangyarihan mula sa Espiritu kapag dumating siya. Ang banal na Espiritu, nasa atin na po yan. Na-receive na po natin yung power na yan nang tanggapin natin si Jesus Christ as Lord and Savior ng ating buhay. Tandaan niyo po sa mga nakaraang kong preaching, sinabi po doon ang mahalagang bagay na binigay sa atin ng Panginoong Diyos Ama natin sa langit. Una, the Son of God. Pangalawa, the Holy Spirit. Pangatlo, forgiveness. Pang-apat, eternal life. Yan po yung apat na malalaking blessing na tinanggap natin sa Diyos. Bukod doon, lahat pa ng pangailangan natin. Kung tayo sumusunod at namumuhay na may pagkilala sa ating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, anumang pangailangan natin, ipagkakaloob pa rin po niya. Nasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa oras po ito, ilagay mo yan, kapatid, sa iyong isipan, sa iyong puso, na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa iyo at nasa akin. Lalago at lalalim tayo sa kapangyarihan niya kung kikilalanin natin siya. Kailangan ma-recognize mo, kailangan ma-experience mo, ma-practice mo yung pamumuhay na ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Recognize the Holy Spirit's power in us. Ipapahayag natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga bagay tungkol kay Kristo Jesus. Kasi ang sabi niya, tayo ang magiging witness sa lahat ng tao na nakapaligid sa atin kung saan man tayo dalhin, sa ating workplace, sa ating family, sa ating mga friends, sa ating mga kapitbahay. I-share natin ang kabutihan ng Panginoon. Tayo ang magiging patotoo. Tayo ang magpapatuloy ng iniwang mission ni Kristo. Di po ba si Jesus Christ umakyat na po sa langit after niya mabuhay na maguli? Kaya nagkaroon po siya ng disciple, dinisipulo po niya ang 12 na naging 11 na lamang dahil binitray siya ng isa. Kaya niya po siya nagdisipulo para po merong magpatuloy ng kanyang ginagawang mission na ipakilala si Jesus Christ bilang Lord and Savior ng buhay ng lahat ng tao, upang i-share ang gospel, upang mag-evangelize po ang mga disipulo niya sa mga nawawalang kaluluwa. Tayo po sa kapanahon na natin ngayon, tayo po ang magpapatuloy noon. Kaya tayo rin po nagdi-disciple. Dahil hindi naman po tayo forever na maninirahan sa mundong ito. Nagdi-disciple po tayo para kung sakaling magre-report na tayo, babalik na tayo sa Panginoon, meron po magpapatuloy ng ating gawain na sinimulan po ng ating Panginoong Jesus. Naunawaan po natin. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Through the power of the Holy Spirit, believers are saved, filled, sealed, and sanctified. Sa pamagitan daw po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tayo mga mananampalatay naligtas na, napuspos, naselyuhan, at nalinis ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit reveals God's thoughts, teaches, and guides believers into all truth, including knowledge of what is to come. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, hinahayag niya ang kaisipan ng Panginoon, tinuturuan tayo, ginagabayan tayo bilang mananampalataya, ipinapakita sa atin ang katotohanan. Kasama daw po dito ang kaalaman sa mga bagay na parating pa lamang. Hallelujah! Kapag ang tao po'y puspos ng Banal na Espiritu at binigyan po siya ng gift na makita niya ang mga bagay na darating, yun po ang tinatawag na gift of prophecy. Ikaw po ay makagkakaroon ng gift ng pagtanaw, vision sa mga bagay na darating kapag ikaw ay filled by the Holy Spirit. Ganun po ka-powerful ang Holy Spirit. Parating pa lamang ang sitwasyon, parating pa lamang ang mga bagay-bagay na mangyayari, meron na siyang pinagpapakitaan sa kapangyarihan po yan ng Banal na Espiritu. Sana po naunawaan po natin ang kahalagahan ng Holy Spirit sa buhay po natin. Napakasarap na bigyan ka ng power to see things beyond. Yung mga hindi pa magaganap, parating pa lamang, makikita mo na yan. Dito po sa panahon natin sa last days, talaga pong ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu po ay magmamanifest sa mga taong tunay na nananampalataya at tunay nagpapakalago at nagpapakalalim sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit is our helper and comforter who teaches and reminds us. Ang Banal na Espiritu po ang tumutulong sa atin
nagko-comfort sa atin. Pinapaalalahanan tayo. Lagi tayong tinuturuan at ginagabayan. Kaya kung puspos po tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, wala na po tayo magiging problema kasi siya po lahat ang maglilid sa atin. He also helps Christians in their weakness and intercedes for them. Tinutulungan din po ng Banal na Espiritu ang mga Kristiyano na nanghihina at siya po ang nag-i-intercede, nananalangin ang Banal na Espiritu sa mga Kristiyanong nanghihina. Amen! Kaya po, brothers and sisters, kailangan po i-recognize natin, lalo sa kapanahunan natin, ang power ng Holy Spirit na nasa puso po natin. Hindi po yan nasa puso lamang ng mga pastor, lingkod ng Diyos. Hindi po yan nasa puso lamang ng mga evangelists, ng mga prophets. Hindi po yan nasa puso lamang po ng mga disipulo ni Kristo. Nasa puso po yan nating lahat na tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon niya, tagapagligtas. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita, kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Yung po ang sinasabing sealed. We are sealed by the Holy Spirit. Ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritong ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na tayo ng Panginoon. Ang Holy Spirit po ang tanda na tayo po ay pagmamay-ari na ng Panginoon. Verse 14, ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya. Amen? Napakarami pong promises ng ating Panginoon. Ang Holy Spirit daw po ang katibayan sa ipinangako sa atin ng Panginoon na bilang anak niya matatanggap po natin hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito papupurihan siya. Hallelujah! Praise God! The Holy Spirit is a deposito, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Para po, kumbaga sa tayo bibili ng kotseng bago, nagdideposito po tayo para yung kotseng po yun ay atin na. Sa buhay mananampalataya po natin, ang banal na Espiritu po ang diniposito na pinauna na po sa atin ang Holy Spirit bilang garansya na yung pangako ng Diyos sa ating inheritance hanggang sa dumating ang araw na tayo ililigtas niya, matatanggap po natin. Amen po ba? So ganun po kahalaga ang Holy Spirit sa ating buhay. Yan po ang silbing deposito sa buhay natin. Ginagarantiyahan ng Panginoon na pag ikaw ang banal na Espiritu ay nasa iyo na, iyan ay deposito ko na sa iyo, nagagarantiyahan ko na ang lahat ng pangako ko sa iyo ay ibibigay ko hanggang sa dumating ang kaligtasan mo sa aking muling pagbabalik. Amen. Hallelujah. So wala pong dahilan para hindi po tayo mamuhay ng may paglago. Napakahalaga ng pagkilala natin sa banal na Espiritu. Siya lamang po at wala ng ibang maghahatid sa atin sa kaganapan ng lahat ng plano ng Diyos sa buhay po nating lahat. We need to develop our good relationship to the Holy Spirit. Kailangan po natin ma-develop po yun. Yung good, intimate relationship po natin sa banal na Espiritu, kailangan po yung ma-develop po natin para po yung gabay natin sa araw-araw ng buhay natin, siya po ang maging kasama natin. Meron po tayong message nung nakaraang linggo, Zechariah chapter 4 verse 6. Not by might nor by power, but by Spirit, declares the Lord Almighty. Hindi tayo magtatagumpay kung sa sarili nating lakas at kaalaman. Magtatagumpay lamang tayo sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Nawa po, yan po ay maisapamuhay po nating lahat. Dako na po tayo sa conclusion. Is your life in Christ now is thriving or just surviving? Ang buhay mo ba ngayon sa Panginoon ay may paglago? Lumalago ba? Lumalalim ba? May progreso ba? Or basta pinananatili mo lamang? Basta Christian ako. Basta pag Sunday, nag-church ako. Uma-attend ako ng online service. Basta pag Wednesday, uma-attend ako ng midweek. Pero yung paglago,
pagbabago sa buhay natin, yung hindi na tayo nakikiisa sa galaw ng mundo, hinayaan na natin ang Diyos ang gumalaw sa buhay natin, hinayaan na natin ang kalooban ng Diyos ang maghari sa buhay natin, hindi ang buhay natin, kailangan po yan ang makita natin nangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen po ba? Hindi po tayo nasisihan na nagsusurvive lang tayo as Christian. Hindi po tayo dapat nasisihan, nag-i-exist lang tayo bilang believer ni Christ. Wala tayong ginagawang paglilingkod. Wala tayong ginagawang effort para po makita ng Panginoon na tayo po may paglago. Lalo na po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sikapin po natin na makita sa buhay natin ang bunga ng Banal na Espiritu. Fruits of the Holy Spirit. Love, peace, joy, understanding, long-suffering. Alam po natin lahat yan. Amen po ba? Patience. Kailangan po nakikita po sa atin. Ako po, hindi ko po sinasabing nagsasalita po ako dahil perfect na po ako na lahat yan. Sinasapamuhay ko na. Paminsan-minsan po, sumasablay pa rin at nawawala. Pero po, nakikita ng Diyos. Kung tayo nag-i-strive, kung tayo nagsisikap, kung pinag-uukulan natin ang oras at panahon ang Panginoon at ang Banal na Espiritu na maghari sa buhay natin upang lahat po ng nakatala sa banal na kasulatan at gustong masunod ng Diyos, gustong masunod natin, ay sinasapamuhay po natin. Next po, ang sabi po, you and God knows the answer. Ang tanong, is your life in Christ now is striving or just surviving? You and God knows the answer on this question. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam kung ikaw ba'y may paglago sa iyong pananampalataya or pinananatili mo lamang na ikaw ay sumasampalataya. I believe, brothers and sisters, all of us, because of the world's crisis, this pandemic, we had a thriving life in Christ. Naniniwala po ako, wala pong mananampalatayang hindi dumanas ng paglago sa panahong ito na tayo nasa pandemic. Yan po ang gusto ng Panginoon. During this world's crisis, sa panahon na ito na ang lahat ng tao po namumuhay sa crisis na ito, sa pandemic na ito, nais ng Diyos makita po tayo, nagpapakalalim, nagsisik ng kalooban ng ating Panginoon. Tandaan po natin, remember that we can live a thriving or flourishing life with Christ by committing our lives and submitting our will to Him, seeking to learn from Him, His life, and His teachings, recognizing the Holy Spirit's power in us. Yan po ang tatlong bagay. Huwag po natin yung kakalimutan. Alam niyo po, pag nasunod po natin ang tatlong ito, pag kinumit mo ang buhay mo at sinabit mo ang kalooban mo sa Panginoon, pag nagsik ka at inaral mo ang buhay at ang teachings ni Lord, at ni-recognize mo ang Banal na Espiritu, kapangyarihan niya sa buhay mo, ikaw po ang magbe-benefit nito. Alam niyo po, lalo pag ang Holy Spirit napuspos ka, brothers and sisters, nasa iyo yung power. Power to rebuke fear, depression, anxiety. Nasa iyo yung kapangyarihan niyang wala yan sa pastor, wala yan sa bishop. Tayong lahat, meron po tayong kapangyarihan na itaboy ang kilos at galaw ng kaaway sa buhay natin, sa pamilya natin. Pwede po natin i-cancel ang lahat ng spirito na hindi maganda. Spirito ng kahirapan, spirito ng hindi pagkakasundo, spirito ng takot, pag-aalala, sakit at karamdaman. Pwede nating ipanalangin, ipatong ang kamay natin katulad ng mga disipulo. Ang papatungan ng ating kamay ay gagaling kung tayo po ay magpapakapuspos at tayo po ay magsisikap na lumago sa ating pamumuhay Kristiyano. Tayo po ang magbe-benefit. Alam niyo po, lahat nasa atin na. Kulang na lamang po tayo sa application. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, lahat po ng kayang gawin ng Panginoong Jesus, kung susunod tayo sa Kanya, kaya po natin yun. Kaya mong i-resist ang devil. Sabi po sa James, resist the devil and he will flee from you. Lalayo si Satanas ang kaaway sa iyo kapag ikaw ay puspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hallelujah.
Praise God. Kahit anong takot ang nararamdaman, kahit anong kahirapan, kahit anong pag-aalala, the Holy Spirit will give us the power para i-rebuke, i-cancel lahat ng iyan sa pangalan ni Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Ang ating pong closing verse, Psalm 115:14. May the Lord cause you to flourish, both you and your children. Nawa ang Diyos loobin na ikayo, tayo, lumago, magpakarami, tayo at ang ating mga anak. Bakit ito po ang napili ko? Kapag tayo po'y nag-flourish at ang ating mga anak, meron pong susunod na lahi na gagawa kung ano po yung paglilingkod na ginagawa natin. Nawa hindi lamang tayo ang mag-flourish, kundi pati tayo at ang ating sambahayan, ating mga anak. Napakarami pong distraction, napakarami pong ginagawa ang kaaway para hindi po tayo magkaroon ng buhay na paglago sa ating pananampalataya. Marami po siyang ginagawang business sa buhay natin. Marami pong struggle. Kaya po ang last verse po natin sa Romans 8:37. Romans 8:37. Anumang pagsubok, anumang struggle, anumang paghadlang ng kaaway para tayo lumago, magpakalalim, ito po ang sabihin natin sa Kanya, no! In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Amen? Pag tayo po nakakaramdam na parang hinahadlangan ni Satanas o ng kaaway ang ating sinisikap na paglago, sabihin natin sa Kanya, no, Satan. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Kami mananagumpay sa pamagitan ng pag-ibig sa amin ng aming Panginoon Jesus. Amen? Bigkasin po natin yan kung oras na ito. We are all conquerors through Christ Jesus who loves us. Amen? Kaya wag po tayong mag-alala, wag po tayong matakot. Ano man ang panghadlang na ginagawa ng kaaway para hindi tayo magpatuloy sa ating pananampalataya, sabihin po natin sa Kanya, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa Kanyang mensahe ngayong hapon. Tayo po yumukong lahat at manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, Kura babasharabakaya, Kura bayande shandarabakaya sharabakaya, Ora rakaya shandababayande shandarabakaya. Father God, Abba Father, Abba Father, Abba Father, marami pong salamat. Salamat sa paalala mo, Panginoon, na binabang mensahe ngayong hapon sa aming kalagitnaan na kailangan namin mabuhay ng merong paglago. Lord, our life with Christ, Lord, kailangan po'y thriving, not surviving, Panginoon. Salamat, God, tulungan mo kami to commit and submit our lives to you, O God. Tulungan mo kami, O Diyos, to learn from you, to seek you with all our heart, with all our mind. Help us to recognize the power of the Holy Spirit that is within us, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong banal at mayamang salita na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagkilos sa aming mga buhay. Father God, kung sino man po sa aming Panginoon ang namumuhay pa rin, na sa sarili naming kakayanan at kaalaman at di pa namin binibigay sa iyo as living offering, living sacrifice ang buhay namin. Sa oras po ito, Panginoon, isinasambit ng aming mga labi. Kayo na po ang maghari at manguna, O Diyos, sa aming mga buhay. God, inaalay namin sa iyo ang buhay namin. Baguhin niyo po kami. Renew our minds, O God. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Huwag na kami makiisa kung ano ang takbo ng mundo, Panginoon, upang lumago kami at lumalim kami, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo. Father God, hindi po namin kayang baguhin ang sarili namin. Kailangan namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ang power ng Holy Spirit at siyang kikilos sa aming mga buhay. Ipi-filled mo kami, Holy Spirit, na iyong power. Salamat, sinelyuhan mo na ang bawat buhay namin. Tinatakan mo na kami na kaming lahat na believer ni Christ. Kami para sa iyo na, Panginoon, kaya't anuman ang kilos at galaw ng kaaway, hindi na po siya magtatagumpay sa amin. Anumang distraction, pagkukontrol ng kaaway sa buhay namin para hindi kami lumago sa oras po ito, sinasambit ng aming mga labi. No, Satan, in all this we are conquerors
We are more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Kami mananagumpay. Wala kang magagawa, Satan, sa aming mga buhay. Kami mananagumpay sa pamagitan ng Panginoong Jesus na nagmamahal sa aming lahat. Salamat, salamat, dakilang Diyos. Sa iyo po namin binabalik, aming Panginoong Jesus, ang lahat ng papuri at lahat ng karangalan. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Everybody says, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po ngayon ay dadako na, mga kapatid, sa ating Holy Communion. Gusto ko pong ulitin ang significance ng Holy Communion, brothers and sisters, reminding the death and resurrection of Jesus Christ, reminding the coming back of Jesus as assurance of our salvation. And we are claiming that we are covered by the blood of Jesus Christ over sickness, over plagues, and by His wounds, we are all healed in Jesus' name. Sige po, buksan po natin kung meron po tayong mga Bible sa Book of Matthew, chapter 26, verses 26 to 28. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay niya sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo at kainin ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Handa po natin ang elemento po ng simbolo ng katawan ni Kristo at ang elemento pong simbolo ng kanyang dugo. Praise God. Hallelujah. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa oras po ito'y hawak namin ang elementong simbolo ng iyong katawan. Katawang nabugbog at napako sa krus para sa aming kaligtasan. Salamat po, aming Panginoon, sa iyong ginawang ito, para po ito sa kagalingan ng lahat ng uri ng aming karamdaman, dahil sa mga latay na tinamumo sa krus ng Kalbaryo. At sa oras po ito, Panginoong Jesus, humingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. At salamat po sa kapatawaran, inaangkin na po namin ito sa oras po ito. At sa tuwing kakainin po namin ang simbolo ng katawan mong ito, inaalala po namin ang dakilang bagay na ginawa po ninyo sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa aming kaligtasan. Sabay-sabay po natin. Hawakan po natin ang elementong simbolo ng dugo ni Kristo. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, hawak po namin ang elementong simbolo ng iyong dugo na nabubo para sa aming katubusan. Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay na iyong dugo. Yung iinumin po namin ito, inaalala po namin ang dakilang bagay na ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo, alang-alang po sa pagmamahal niyo po sa amin. Sabay-sabay po natin inumin. Father God, marami pong salamat. Pinagkaloob niyo pong yung bugtong na anak na si Jesus para po kami tubusin sa kaparusahan ng aming mga kasalanan. In Jesus' name, Amen. Amen. Handa na po natin ang ating mga offering, brothers and sisters. Dumako na po tayo sa oras ng Hallelujah time. Ito po ay ang oras ng pagbibigay. So, kung kayo po ay may mga dalang Biblia, meron po kayong sa bahay na Bible, samahan niyo po akong bukatin ang lumang tipan sa aklat ng Pangalawang Hari, Kabanatang 4, mga talatang 8 hanggang 17. Basahin po natin. Minsan, si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong lingkod ito ng Diyos.
Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, at upuan at ilaw. Nang magbalik si Eliseo doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Tinawag niya ang kanyang katulong na si Giezi. Tawagin mo ang babaeng Sunamita, wika niya. Sumunod naman ang inutusan at di nagtagal ang babae nasa harapan na ni Eliseo. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo tuloy kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may ibig siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Ang sabi ng Sunamita, wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giezi, ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Sumagot si Giezi, wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli, utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag naman ninyo akong paasahin sa wala. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita, at tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki, makalipas ang halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. Purihin po ang ating Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So dito po sa binasa nating mga talata, matatagpuan po natin ang pambihirang karakteristik ng isang babaeng Sunamita na hindi pinangalanan sa Biblia. 3 mahalagang characteristics ng Sunamite woman. Number 1, isa po siyang modelo, ehemplo ng mainam na pagbibigay. Bakit ko po sinabing mainam na pagbibigay? Mahalaga po ang ginawa niyang pagtugon sa pangangailangan ni Eliseo na isang lingkod ng Diyos. Napakadetalyado po ng ginawa niyang pagtulong. Hinanap niya ang lahat ng pangangailangan ni Eliseo at isa-isa yung binigay ayon sa kanyang kakayahan. Ang babaeng Sunamita po ay may turing na mayaman. Higit sa lahat, siya po ay mababang loob. At sa aking palagay po, napaka-taas ng pagtingin niya sa mga lingkod ng Diyos. Kung kaya't sinabi niya sa kanyang asawa, bakit hindi natin siya i-provide ng mga kailangan niya. So siya po ay nag-provide ng mga bubuting bagay kay Elisha na kailangan niya. Higit pa roon, ang lahat ng pangangailangan inisa-isa ng babaeng Sunamita. So tayo po, binibigay niya ng ehemplo na tingnan din natin ng may pagpapahalaga ang mga lingkod ng Diyos na sa ministeryo na siya nangangalaga sa atin at ibinubuhos ang kanilang buhay upang magpalaganap ng salita ng Diyos. Sana po ganun din tayo, katulad ng babaeng Sunamita. Pangalawa pong mahalagang karakteristik ng babaeng Sunamita, hindi po siya nag-aantay ng kapalit. Kung babasahin po natin sa verse 13, sabi ng verse 13, tinanong po siya ni Eliseo kung ano ang gusto niyang hilingin. Dahil sa na-please si Eliseo sa ginawa niya sa kanya, ano ang gusto niyang ganti? Sabi po sa verse 13, basahin po natin sa verse 13. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa ng tulong. Tanong mo tuloy kung ano ang may tutulong natin sa kanya bilang ganti. Tinanong siya ni Eliseo, gusto mo bang ipasabi ko sa hari o sa pinuno ng hukbo? Gusto mo bang may ipasabi?
Ano po ang naging tugon ng babaeng Sunamita? Hindi po siya naghangad ng anumang makamundong bagay na magpapasulong sa kanyang kayamanan pa rin, di ba? Hindi po siya naghangad ng anumang kapalit doon sa ginawa niyang kabutihan. Bagkus, siya ay nanatiling kontento. May kasiyahan po sa kanyang puso na ginawa niya ang mga bagay na iyon. Hindi po siya naghahangad ng iba pang kayamanan kaya nang gustong gawin ni Eliseo para sa kanya na sabihan ng hukbo o ang hari. Hindi po ba? Malaking impluwensya po yun pag na naiparating ni Eliseo sa hari o sa hukbo, pinuno ng hukbo, ang kanyang ginawa at kung ano man ang gusto ng babaeng Sunamita. Hindi po ba? Pero siya po, hindi po siya naghangat ng anumang ganti. Pangatlo po at huli, ginawa po niya yon habang may pagkakataon pa siya. Ginawa po niya ang pagtulong ng hindi pa nagpapabukas. Kumbaga, ginawa niya iyon kung saan nararapat na gawin yon. Kumbaga, nasa tiyempo po ginawa niya ang pagtulong. So tayo po sa ating pagbibigay ngayong hapon na ito, isipin po natin ang mga ginawa ng babaeng Sunamita at tayo po ay matuto sa kanya. Tayo rin po sana ay magbigay at may pagtingin sa mga nangangalaga sa simbahan, sa mga pastors, sa mga ministry workers. Ang pagbibigay po natin ay bilang tulong at pagpapahalaga. Isa po yung concrete statement ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagpapagal para sa ating lahat na maging malawak at malalim po tayo sa pangunawa sa ating pong pananampalataya. Pangalawa po, tayo yung magkaroon ng kasiyahan sa anumang meron tayo sa ating buhay. Kailangan po tayo ay huwag maghangad at huwag tayong maghintay ng kapalit sa anumang kabutihang binibigay natin, ginagawa natin sa ating kapwa, maging sa pagbibigay. Alam naman po natin ang promise ng pagbibigay na sabi po sa Malakay 3:10, di ba? Kung tayo po ay naniniwala, bubuksan ang durungawan ng langit, hindi po ba? At hindi tayo magkakaroon ng wala na tayong dapat hilingin pa dahil sa dami ng biyayang pagkakaloob sa atin. At pangatlo, gawin po natin yon habang may panahon pa. Darating po ang panahon na wala na po tayong oras na gawin ang pagbibigay. Sabi nga po, nasa last days na po tayo. We are in the last days. So gawin po natin ito habang may pagkakataon pa. This is an act of worship, an act of love, an act of thanksgiving to our God. So, ito po, gawin natin ngayon bilang pag-alala o bilang pagtugon sa pinamalas na kakarakteristik ng babaeng Sunamita. Ganun din po ang gawin natin sa hapon ito. Huwag na po natin pagpabukas o pagpaliban ng pagbibigay. Tayo po ay magbigay ng may pagtingin at pasasalamat para po sa iglesia at ang mga naghihirap na mga workers, para sa ating mga kaluluwa, ating mga espiritu upang ito'y manariwa. At ganun din po, higit sa lahat, huwag tayong mag-expect ng anumang kapalit. Alam naman po natin na may promise na kalakip ang pagbibigay. Kaya po sa hapong ito, tayo po ay manalangin. Katulad ng babaeng Sunamita, ang pagpapala po sa kanya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Eliseo ay hindi material na bagay. Diba? Pagpapala po sa kanya, isang lalaking anak. So, ganun din po nawa ang naisin ko at ang naisin niyo sana ay ang pagpapalang higit pa sa material, higit pa sa physical, kundi pagpapalang
spiritual at ganun din pagpapalang talagang makakapagdulot sa atin ng kagalakan. Kayo po'y manalangin. Amang Diyos, purihin ka. Amang Diyos, bahatiin ka. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang aming itinataas sa oras na ito ng aming pagbibigay. Malulhati ka nawa sa aming mga handog ng pag-ibig at ikaw po na ikakalimutan sa amin. Gamitin mo lamang po ang mga malilikom na handog na ito para po sa ikalalawak pa ng iyong kaharian dito po sa lupa. Dalangin ko po na katulad ng babaeng Sunamita, Panginoon Diyos, matutunan po namin ang mainam na pagbibigay at ang pagkakaloob, Panginoong Diyos, ng walang inaantay na kapalit. Pagtulong sa kapwa na hindi nag-aantay ng kapalit. Higit sa lahat, gawin namin ito ngayon na habang kami may pagkakataon pa, Panginoong Diyos. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na pagharian nawa ang aming mga pinansyal na buhay, pagharian nawa ng iyong Santong Espiritu ang aming pamumuhay upang Lord sa amin pong pagbibigay kung ano po ang aming kakayanan, Lord God, maibus nawa namin ito, Lord God, ng tama at sapat, Panginoon Diyos. Dalangin po namin na makasunod kami, Panginoon Diyos, sa iyong utos upang Lord, lalo kaming lumalim, Panginoon Diyos, sa pananalig, pag-asa at pag-ibig sa iyo, Panginoon Diyos. Dalangin po namin ito, Panginoong Diyos, na may pasasalamat sa ngalan ng aming Diyos at tagapagligtas si Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po ay magbigay na. Ipunin niyo po ang mga handog ng pag-ibig niyo at alam ko po na mayroong pong magtutungo sa inyo upang ito ay makolekta. Salamat po. Praise God! Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. At tayo po ay nagtagumpay pong muli sa ating pong online worship service ngayong hapon. Gusto ko lamang po kayo i-update, brothers and sisters, na meron na pong binaba na 50% po ng church member ay pwede na pong dumalo sa church. Kaya po, sa mga susunod pong araw, makaka-receive po kayo ng balita kung pwede na po tayo mag-gathering sa church. Pero habang hindi pa po, patuloy po tayo manalangin kung dapat na po natin idaos ang ating gawain. At babalitaan po namin kayo sa pamagitan ng ating mga GC, sa ating po mga messenger. Salamat po sa Panginoon sa tagumpay na pinagkaloob niya sa ating lahat ngayong hapon. Nawa tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos at nawa po ay sumunod po tayo sa nais ng Panginoon na tayo po ay magpakalalim, magpakalago sa ating pamumuhay kasama si Kristo. At ang ating po mga life group discipleship online, umattend po tayo ng ating prayer meeting online, yung ating pong men's fellowship. Every Sunday ng 10 a.m. meron po sa church, sila po ay face-to-face doon. Mga tatay, ini-invite po namin kayo. Mag-join po kayo sa men's fellowship. At lahat po ng napapagpala sa ating mensahe, every Sunday, i-share nyo po yung ating link sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga loved ones, para po sila rin po ay makapakinig ng mensahe ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako na po sa ating closing prayer. Let's all bow our heads. Mura babasya rabakaya shanto bakanda. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mapagmahal. Higit sa lahat, ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, pinaglilingkuran, na hindi nagbabago, at ang lahat ng pangako mo sa amin, naniniwala po kaming tutuparin mo, Panginoon. Father God, salamat po sa aming araw-araw na buhay na kayo pong nagpapala sa aming lahat. Kayo pong nag-iingat, Panginoon. Father God, salamat sa kabila ng merong world crisis, may pandemic kaming mga anak mo. Never po naming naranasan, Panginoon, na pinabayaan mo po kami.
Salamat, we have a good Father in heaven. At muli, pinapanalangin po namin ang buong isang linggo na aming kakaharapin. O Diyos na aming Ama, kayo po muli ang magpala sa amin. I-bless mo po kaming lahat. Spiritually, physically, and financially, Panginoon. Hindi lamang ang taga River of God, Revival Church Marilao ang makaranas ng katapatan at pagpapala mo, kundi aming Ama, kundi ang lahat ng nakikisat, nanonood, nakikinig sa gawain ito, Lord. Ibaba mo po ang iyong blessing sa bawat isa. Kayo po ang nakakabatid ng lahat ng aming pangailangan, lahat ng aming mga prayer request. Meron pong laman ng aming mga puso, mga unspoken prayer na kayo lamang ang nakababatid, Panginoon, na sa oras mo ito'y dinadalangin ko ng lahat ng mga kapatid kong merong dinudulog sa panalangin. O God, bigyan mo po ito ng katugunan. Father God, wala pong magliligtas sa amin, lalo na po sa panahong ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya kami patuloy, Panginoon, na nananalig, sumasampalataya na ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat na aming sinasambat pinaglilingkuran ang siyang tutulong sa amin upang matapos na po ang pinadanas namin, O Lord, na pandemic na ito, God. At sinasaway po namin ang paglaganap ng coronavirus na ito. Ang buong ROG Marilao, kine-claim po namin, we are all COVID-free. At ang lahat po ng members ng mga family namin, ililigtas mo po, Panginoon, sa virus na ito, Father God. Salamat po ng maraming. Inaangkin po namin ang spiritual life po ng bawat isa'y lalalim at lalago. Kayo po ang magpapala sa amin ng great and strong faith, O God. Ang aming mga physical body, ilalayo mo kami sa mga tukso, kapahamakan, sakit at karamdaman. At ang aming mga pinansyal na buhay, Panginoon, inaangkin po namin na kayo po ang magpapala sa lahat ng source of income meron ang bawat pamilya. Lord, anumang hanap buhay, meron po ang bawat isa. Kayo po ang magpalago, magpalaki, kayo po ang magpala, O God, sa bawat family na yung mga anak. Salamat, dakilang Diyos. Salamat po ng maraming sa iyo. Sa iyo po namin binabalik, aming Ama, ang lahat ng papuri at lahat ng karangalan. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Everybody says, Amen and Amen and Amen. Itaas po natin ang kamay natin sa Diyos at i-receive po natin ang benediction. Tanggapin mo, kapatid, ang pananampalatayang matibay at matatag mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin mo ang grasya, biyaya mula sa ating Panginoong Jesus na tagapagligtas. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng kapayapaan at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine on you and be gracious to you. The Lord will turn His face towards you and He will give you peace. Tanggapin mo ang kapayapaan, kapatid, sa oras na ito. Iwaksi mo ang lahat ng takot at pag-aalala. Shalom, brothers and sisters. Shalom. Shalom. God bless you all. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.